Maganda ring gabi. Kamusta po kayo mga ka-legit Darwicans? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako. Nagmamaganda na naman po ninyong ka-legit Darwicans na maghatid sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVG and Digit Darwicans na si Gandara. Pero bago po tayo dumako sa balitaan, nais ko po munang i-shoutout ang atin pong masusugid na taga-subaybay, mga legit subscriber po natin bilang pasasalamat sa walang sawa pong pagsuporta parate sa atin pong mga daily updates. And eto nga, simulan na po natin. So, nais ko nga pong i-shoutout at pasalamatan itong si Sir Kibi Dango. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Pati po kay Sir Joey Boy Stevens. Ayan, masugid po natin tong taga-subaybay. Shoutout at magandang gabi sa iyo, Sir Joey Boy. Pati po kay Martin Cuenca, magandang gabi. Kamusta po kayo, Kumain na po ba kayo? Anyway, shoutout and magandang gabi din po dito kina Sir Norberto Ragin, Miss Rosemary, magandang gabi, and binabati ko po ulit ang inyong anak ng happy birthday kay Sir Danilo Sadi, Sir Rolando Garcia, and Miss Alita Movilia. Magandang gabi po sa inyo. Thank you sa walang sawang pagsuporta sa atin pong mga daily updates. And sa lahat ng nandito ngayon na nakatambay sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa pakikinig. And welcome po kayo dito parate sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang na nakapunta po dito, maaari po kayong bumalik anytime. Just click the subscribe button na nandyan po sa baba. And pakidamay ng notification bell para ma-notify kayo every time na may mga bago po tayong reaction na video single sa TVG and Legit Darwicans. And for tonight's video, unahin na nga po nating pag-usapan. Ito pong patungkol sa mainit pong usap-usapan sa social media about dito sa GMA. Alam naman po natin na hindi lang po Tape Inc. ang nereklamo ng TVG, kasama po ang GMA7 for unfair competition. So, dalawa po sila ng Tape Inc. for copyright infringement and unfair competition. Writ of preliminary injunction, copyright infringement, and unfair competition. So, pagkatapos po ng tape, yun naman po ay ang GMA. And sabi nga po ng iba, malamang po niyan dahil dinamay po at magiging damay naman talaga kasi saan po ba umiere ang Itbulaga? Di po ba sa GMA? Tapos hinayaan lang ng GMA, hinayaan na lamang po nila na i-ere ng Tape Inc. ang mga past episodes ng Itbulaga na nariyon po ang mukha ng TVJ without consent ng TVJ. Dapat daw po, nun palang klinaro na ng GMA na huwag niyong i-replay ang episode, mga past episode ng Itbulaga na kasama ang mukha ng TVJ. Dapat klinaro daw po yun na para hindi na ito ginawa ng tape. Pero since yun na nga nangyari, so kasama po sila sa naireklamo po ng TVJ. So, dahil tapos na po ang Tape Inc., kaya naman GMA7 ang siyang magwi-witness. So, isa po yan sa atin pong nasagap na balita. And about naman po dito kay Echo, mga kapatid, mga ka-legit Darwicans, di po ba't napahapiyawan po natin ng mga nakaraang araw ang tungkol po sa post ni Echo na kung saan ay marami pong mga bagay na dapat ipaglaban dahil ang buhay ay laban-laban lang. Hindi raw po siya mauubusan ng ipaglalaban. Tapos yung kanyang picture ay ang background po niya GMA. Di po ba't napag-usapan po natin yan ng mga nakaraang araw? So, sumagot po dito si Echo. Sabi po kasi natin, okay lang naman kung siya po ay mayroong trabaho dito sa GMA7 kasi wala naman po siyang kontrata sa TV5 para maikagalit po natin. Naghahanap buhay din naman yung tao.
And ang hirit nga po ng mga legit Darby Cards, wag lang po siya babalik sana sa Tape Inc. Wag po siyang tutungtong ulit mababalitaan natin na nagtatrabaho ulit siya sa Tape Inc. Dahil ngayon pa nga lang, parang kinukwestiona ng ilan kung nasan ba talaga ang loyalty nito. So, sumagot nga po kasi si Echo sa ating vlog at sinabi nga niya kung sakasakali na siya ay kung makita daw po natin na siya ay nasa Tape Inc, ibig sabihin lang nun, maniningil na daw siya. So, iyan nariyan po mababasa ninyo ang kanyang komento dito ka-OG. So, napapasyal nga po siya sa atin pong channel. Siguro na-intriga din po siya sa atin pong thumbnail, sa atin pong headline na siya yung pinag-uusapan po natin. And make sure nga po niya kasi sabi nga po natin at inulit-ulit po natin na wag lang po talaga siyang tatapak ulit dito sa Tape Inc kasi sayang naman ang pagtapak po niya sa EAT para mag-guest dito sa Gimme 5. Masasayang po yun kasi magmumukha siyang salawahan kapag nagkataon. And ito, inassure po niya sa atin lahat na pag nangyari yon, oras na ng paniningil. Maniningil na po siya. Ibig sabihin ay talagang lalabanan pa rin po niya ang Tape Inc. Samantala patungkol naman po dito sa mga dati pong empleyado ng TVJ, ang mga ka-OG, mainit ka pong pinag-uusapan na ang Tape Inc kay no choice kundi ang bayaran na lamang po kung ano naman po ang kanilang pagkukulang sa staff po ng Itbulaga na kung saan ay inirereklamo po sa kanila. So ito po yung latest update na pinag-uusapan ng mga netizen na magbabayad po ang Tape Inc. At kung magkaganon ay maraming salamat naman dahil deserve naman po ng mga taong nasa likod ng camera itong yung tamang pasahod kasi ang balita nga raw po ang nasagap natin ay kinakaltasan po sila, pero halimbawa sa mga benefits kinakaltasan sila ng company pero hindi naman daw po hinuhulog kung saan man po sila kinakaltasan. So yon bilang empleyado nga naman ay masakit po yon para sa mga nagtatrabaho na bakit kinakaltasan pero wala naman palang hulog. So ngayon, kung totoo po ito, ay good news po ito para po sa lahat. So kung ilang buwan man po yon ka-OG, ay mukhang naipon and malaking halaga rin ang makukuha po ng mga staff. Kaya naman ay good news po ito. Lalong-lalo na po sa pamilya ng kanila pong mga trabahador. So, hindi po tuloy maiwasan na magkomento ng ilan pong netizen at lalong higit po ng ilang mga legit Darby Cards na yung tinutukoy, yung kinakatwiran ng Tape Inc na sila'y nalulugi na, kailangan mag-cost cutting, ay mas lalo lamang nangyari sa kanila dahil sa sobrang dami po nilang kailangan bayaran. Ayan, binayaran po nila na bigla ang TVJ sa utang nito dahil napa-media mga ka-OG, and then itong mga staff kailangan din nilang bayaran, and then meron pang kaso, so gastos na naman po ito, and then kailangan po nila mag-offer ng malaki para po sa mga bagong host po nila kasi wala po tumatanggap. Sabi nga po nila noon, na hirap daw po talaga sila na kumuha ng mga bagong host ng Itbulaga. Dahil halos lahat ng tinatawagan nila ay takot di umano. So, mas lalo lamang daw pong lumubog sila at naging totoo yung kanilang kinakatwiran na sila ay nalulugi na. Samantala, ayon naman po dito sa komento ni Gila Cuebral. Ayan, magandang gabi sa inyo. Sana tama yung aking pronunciation. Wala na kasing pinagkakakitaan si Ogie Diaz kaya dumidikit na sa mga issue. Bakit nung umalis ang TVJ sa Channel 7, hindi kayo naglalabasan na bakit nang mag-viral ang TVJ nakikisawsaw kayo, Ogie Diaz? Mahina na ba ang kita kaya nakikisawsaw kayo? Kaya pati mali hindi nyo na alam? O kabaro mo yung panort?
wala kayong makita o sadyang showbiz ka para tumaas followers mo, Ogie. Haha, nakakatawa na lang kayo. So, hinggil nga po dito, nagbigay nga po kasi ng reaksyon si Ogie no, na kung saan ay pabor po siya sa Showtime kaysa po sa TVJ kasi mas malala nga raw po ang lubid issue ni JDL. Anyway, shoutout naman po at maganda rin gabi dito kay Daginot Club. Sabi po niya sa kanyang komento, "Hi Miss Gandara, kahit nung nasa tape pa ang TVJ, ay regular host na po si Miles. Nabinyagan siya through Be The X serye. Saka kay Tito Sen, saka kay Tito Sen na mismo galing na gusto nila sina Miles at Amaha. Tape lang ang may ayaw. Kaya nga, hindi po natin, makikita po natin ang loyalty na tong sila no, Maha at saka si Miles Ocampo. Kita niyo si Miles andito pa rin po kasama po ng TVJ. Samantala, sabi naman sa komento ni Sir Manuel Ponce, ayan, magandang gabi sa iyo. Miss Gandara, sana kapag nabalik na yung title na Itbulaga sa TVJ, tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta at pagko-content niya sa TVJ and the Vehicles. Naku, makakaasa po kayo. Hindi lang naman po ito tungkol or hindi lang po kami nandito hanggang sa mapanalo po nila ang titulo. Tayo po ay legit na Vehicles forever. So, ayan. Samantala, sabi pa po niya rito, kasi ang totoo, simula nang umalis yung TVJ sa tape, nag-alitawan ang mga vloggers. Kayong mga legit at pati yung mga fake that basher vloggers ng TVJ. Sana sa mga legit hindi kayo maubusan ng content sa TVJ at legit host the Guides. God bless and good luck po. At ingat po lagi tayong lahat. So makakaasa naman po kayo, Sir Manuel Ponce, no? Tayo po isama-sama hanggang lumagpas pa po ng 50 years anniversary ng Itbulaga ng TVJ original sa TV5 kasi yun ang sabi po ni nila ng Tito Vic and Joey na hope na hanggang dito nasa TV5 na sila magse-celebrate ng 50 years. So, yun lang po muna mga ka-OG ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.